Hello, kamusta po kayo? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Representative Barbers humingi ng saklolo sa NBI versus vloggers na sumisira daw sa Quadcom. Kumbaga, paiimbestigahan daw ito ni Representative Barbers dahil daw naninira sa Quadcom. Ang tinutukoy ba dito ni Representative Barbers o Congressman Barbers ay ang mga Duterte supporters na mga vloggers. Ako po ay Duterte supporters since 2016. And then, nung nakipag-tandem si VP Sara kay PBBM, naging supporters din po ako ni PBBM. Pero sa ginagawa po sa panghaharas, panggigipit kay VP Sara, naturalmente, Congressman Barbers, ipagtatanggol namin dahil supporters kami ni Vice President Sara Duterte at naniniwala kami sa inyo po mga honorable. Naniniwala kami na si Vice President Sara ay isang nagtatrabaho ng may dignidad, ng may paninindigan, malinis, at walang katiwalian. Tapat sa serbisyo kumbaga. Yan po ang aming Vice President Sara, kung saan naturalmente dapat lang ipagtanggol po namin. No? Ganito po kasi yan eh. Marami na nagsabi nito, mga matataas na tao, na kung ikaw ay politiko, public official, public servant, ay dapat hindi po kayo onion skin o balat sibuyas. Alam niyo po, unang-una, ang mga politiko, ang nagluluklok dyan, ipapaalala ko lang po ang nagluluklok dyan ay taong bayan. Ibinuboto po ng taong bayan at ang taong bayan ang naglalagay sa pwesto nila. No? Yan po ay unang-una. Ikalawa, ang mga politiko ay pasahod ng taong bayan. Dahil kayo po ay sumasahod galing sa tax at yan po ay pera ng bayan. At ikatlo, karamihan sa mga congressman nakakakuha yan ng project. So kung may project, programa, mayroon pong pondo, no? Yung pondo po na yon galing din po sa pera ng bayan, no? Which is ipinagkakatiwala po namin sa inyo, sa inyong kamay, ang pamamahala ng pondo ng bayan at pamamahala doon po sa lugar nyo, sa mga constituent nyo. Ganun po ang pagiging politiko, no? Nakasalalay po sa taong bayan, nakasalalay po sa pera ng bayan, kung kaya naman inilagay po sa batas ang freedom of speech and freedom of expression. No? Mayroon po kaming karapatan manita kung mayroon kaming makita na katiwalian, kung mayroon kaming nakitang illegal, kung mayroon kaming nakitang mga nakawan sa gobyerno. May karapatan po kaming manita. Ang sinasabi nyo po ba mga Your Honor, mga congressman, senator na rin, hindi kami pwedeng magsalita? Parang pag may nakita kaming nakawan, bawal kaming magsalita. Ganun po ba yung nais nyo? No. Kasi yan naman po ang lagi naming nakikita. Yung isang tao, sabihan na natin yung pangalan, si Ka Eric, minsan nagtanong lang po yun eh. Nung nagtanong siya, inimbitahan na siya sa Congress tapos pinakontempt na. Ang simula nagtanong lang po yung si Ka Eric. Parang ang nakikita natin, bawal kang sumita, bawal kang umangal. Ganun po yung nakikita namin sa inyo eh, sa mga congressman, Representative Barbers. Yun po yung nakikita namin. Meron akong isang kilalang senadora, babae po, senadora nga eh. Sa isang bagay, believe po ako sa kanya kaysa sa mga kalalakihang politiko. Ito po'y babae.
Sasabihin ko na po yung pangalan. Siya po ay si Senator Risa Hontiveros. Ang alam ko, magsasampung taon na siyang senadora. Senator. Wala po akong maalala na ni isa, no? Mayroong sinitang vlogger, mayroong sinitang ordinaryong tao, si Senator Risa Hontiveros. Wala akong maalala, wala akong nabalitaan na mayroon siyang pinaimbestigahan na pangkaraniwang tao. Wala akong naalala na mayroon siyang idinimanda na pangkaraniwang tao. Yan po ang kinabibiliban ko dito sa senadora na ito. Babae po yan, ha? Babae. Ngayon, man naririnig natin sa ibang vlogger para kayong may nana. Parang nana sa basketball ba? Yung pang mabangga mo lang, maaray na. Yan po yung naririnig ko. Sana naman, kung kayo po ay bago pumasok sa politiko, sana naisip nyo na pwede po kayong punahin under the Constitution. Kaya nga nilagay yan sa Constitution, yung freedom of speech and freedom of expression. Ang dami pong bumabanat, ang daming nagkikriticize kay Senator Risa Hontiveros. Pero hindi po namin nabalitaan na siya'y nagdemanda ng ordinaryong tao. Hindi ko po nabalitaan yan. Wala po siyang dinimanda, wala pa siyang pinaiimbestigahan, wala siyang sinita. Yan po ang kinabibiliban ko. Babae po yan. Karamihan po sa mga nag-iimbestiga, hearing sa Congress, karamihan po mga lalaki. Pero si Senator Risa Hontiveros, babae po siya. Ang ginagawa niya lang, tuloy-tuloy lang siya sa trabaho niya, kung ano yung paninindigan niya, kung ano yung paniniwala niya. Parang wala sa kanya. Kasi nga, siya ay public servant, public official, siya ay politiko, na dapat hindi ka magbalat sibuyas. Mayroon pa po akong isang babaeng politiko na talagang hinahangaan ng sambayan ng Pilipino. Yan po yung aming Vice President Sara Duterte. Wala rin po akong naaalala na mayroon siyang idinimanda na pangkaraniwang tao. Hindi po siya sumasagot sa mga hindi niya ka-level, kagaya ng ibang kongresista na hindi naman niya kilala. Sinasabi niya, hindi niya sinasagot, hindi niya pinapansin. Lalo na yung mga ordinaryong tao at mga vlogger na naninira sa kanya, mga sinasabihan siya ng maaanghang na salita. Hindi po siya pumapatol. Dahil nga po, hindi siya balat sibuyas. So yan po yung mga pagkakaiba ng bawat politiko. Mayroong balat sibuyas, mayroong hindi balat sibuyas. Ang hinahalimbawa ko po, mga babae pa naman ito. Mga babaeng politiko. Karamihan sa mga vlogger ay nagpo-quote sila ng balita. Kung ano yung balita, mga usaping bayan, mga mainit na issue, yun po yung binablog ng mga vlogger, no? Kagaya nito, balita po ng Filipino Star ngayon. Babasahin ko po ang buong balita. Nagpapasaklolo na si Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers sa National Bureau of Investigation para imbestigahan at panagutin sa batas ang mga vloggers na nagpapakalat ng maling impormasyon at paninira sa House Quad Committee. Sinabi ni Barbers na hindi nila maaring konsintihin at palampasin ang mga vloggers na pinabaliktad ang katotohanan na gumagawa pa ng kasinungalingan na ipinopost ng mga ito sa YouTube, TikTok at iba pang social media platform. Naghihinala si Barbers. Ayan malinaw po, ulitan natin. Naghihinala si Barbers. Naghihinala lang po, no? Na pinopondohan ng mga pogos at ng sindikato ng droga ang mga malisyoso at bayarang mga vloggers.
ang mga pogo po, mga sugal po yan eh, no? Parang wala po akong kilala na mga political vloggers, lalo na mga Duterte vloggers, na nagpo-promote ng mga sugal. At ang mga Duterte vloggers po ay hindi sumusuporta sa mga sugal, sa mga online sugal. Totoo po yan. Sinabi ni Barbers na lumiham na siya kay NBI Chief Attorney Jaime Santiago para tukuyin ang mga vloggers na nagpapakalat ng maling impormasyon na sumisira sa integridad ng public service at nililinlang ang publiko sa pambabaliktad sa katotohanan. Nagsumiti na rin si Barber sa NBI ng ilang ebidensya sa mga malisyosang vlogs, kabilang dito derogatory vlog mula sa kanilang lalawigan at ipinakakalat din ng Manila-based mercenary vloggers na idinadawit siya at ang kanyang kapatid na si Surigao del Norte Governor Lyndon Barbers sa illegal na droga. Okay, inasa ko lang po yung balita ng Filipino Star ngayon. Balik po tayo kay BP Sara. Di ba merong pahayag si BP Sara? Sabi niya, 2 lang ang may hawak ng pondo ng Pilipinas. Si Congressman Martin Romualdez at si Saldico. O, di ba? Sinabi yan ni BP Sara. Meron din pong sinabi si Bato de la Rosa. Ang sabi ni Bato de la Rosa, ang ginagawa daw sa mga hearing sa Congress ay in aid of persecution, hindi in aid of legislation. Sino nagsabi niyan? Si Senator Bato de la Rosa. Karamihan po yan lang ang ginagawa ng vlogger, mga political vlogger. Kung ano po yung balita, kung ano po yung sinabi, yun po ang ibinabalita rin ng mga vlogger. Tapos, nagko-komento ang mga vlogger. Doon po sa komento, opinion, ang makakapagsabi lang kung totoo yung opinion o hindi ang taong bayan. Opinion nga po yun eh. Ang makakapagsabi lang nun kung sino yung totoo, kung totoo yung opinion mo, kung totoo yung, kung hindi totoo yung opinion, ang taong bayan ang hahatol dyan, ang maghuhusga. Okay? Sinabi rin ni Senator Bato na ang ginagawa ng hearing sa Congress ay demolition job laban kay Vice President Sara Duterte. So, yan dapat ang ating patunayan, ano? Mga congressmen sa mga hearing natin. Hindi dapat ganon. Sagutin nyo si Senator Bato. Ganon din po yung mga opinion ng mga vlogger. Madali naman kayong magpa-press con. Kung ano yung opinion ng vlogger, sagutin nyo lang din. No? Sagutin nyo lang. Yung sinasabi nyong pinopondohan ng pogo, sobrang labo po niyan. Wala po akong kilalang political vlogger na bayaran. Yung personal ko po, wala akong kilala. Lalo na ako. Mas maganda po yung hindi ka bayaran. Dahil pag bayaran ka na vlogger, may mag-uutos na sa'yo. Ito yung gawin mong topic, gawin mong content. For 1 week, gawin mo yung content. Kasi bayaran ka eh. Ayaw po namin ng gano'n. Tapos si BP Sara, wala rin po siyang dinimanda na pangkaraniwang tao. Ganon din po yung kanyang ama. Noong panahon po na presidente pa si Tatay Digong, wala rin pong idinimanda na pangkaraniwang tao, mga vlogger, si Tatay Digong nung siya ay presidente pa. Sa kabila ng maraming bumabatikos sa kanya, maraming maanghang na salita ang ibinabato sa kanya, minumura na siya, wala po siyang dinimanda na pangkaraniwang tao. Kasi ganito yan eh. Kung hindi naman totoo yung sinasabi,
hindi ka talaga maaapektuhan eh. Kung wala kang ginagawang masama, hindi ka magwo-worry. 'Di ba? Yan din ang sinasabi nyo kay Vice President Sara Duterte. Ay kung wala naman siyang itinatago, dapat sagutin niya. Sumagot siya. Ganon din po yung sinasabi ko. Kung ikaw ay isang politiko at wala ka namang ginagawang masama, wala ka namang itinatago, wala ka dapat ikatakot kahit marami ka pang mga detractors, kahit marami pang bumabati ko sa'yo. Kagaya ni Risa Hontiveros, isang babaeng politiko na magti 10 years ng senador, wala pa siyang idinidemanda. Hindi siya balat sibuyas. Nakaraan, meron din ako narinig kay DOJ Secretary Remulla na parang may ididemanda rin silang vloggers. Yung tungkol yata yung kay Bantag. At meron din pong idinimanda si Ginoong Trillanes. Dinimanda niya si Banat Bay yata yan, kung hindi ako nagkakamali. Vlogger po si Banat Bay. Dinimanda rin. Samantalang siya po ay dating senador. Ang alam kong reklamo ni Trillanes, kasi sinasabihan daw siya na binenta niya raw yung Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Iyon naman madali namang pasinungalingan kung hindi ginawa ni Trillanes. Magpa-press con lang siya. Sagutin niya. Kasinungalingan ang sinasabi nito. Kasinungalingan, hindi totoo ang sinasabi nito. Sasagutin mo lang. Ganun lang kadali. Pero para i-demanda mo, dati kang senador, tapos magdidemanda ka ng pangkaraniwang tao, vlogger, dapat hindi na lang nagpolitika. Ngayon, ang nakikita ko, parang hindi naman siguro si Congressman Barbers ang may gusto nito, no, na paimbestigahan ang mga vloggers. Parang hindi ko naman siya nakikita na gusto talaga niya ito. Baka meron lang pong nag-utos sa kanya na mas mataas po sa kanya. Yan lang po yung hinala ko, nakikita ko. At bakit ba? Bakit kumbaga sinisita nila ang mga vloggers? Dahil ba si VP Sara hanggang ngayon mataas pa rin ang ratings? Hanggang ngayon mataas pa rin ang survey sa kanya? Dahil ba marami pa rin supporter si VP Sara? Kamakailan sa New York may parang marcha ron na nagpapakita ng supporters kay VP Sara. Sa New York po yan, sa USA. Okay, yan lamang po sa ngayon. Magkita-kita po tayo sa susunod. Alam, bye-bye. Ingat po kayong lahat.